Luno, so ngayon, no, dito sa mundong ito, no, lagi nating tatandaan, lilipas talaga tayo dito sa mundo ito at isa-isa tayong mamamatay. Generation by generation, isa-isa tayong maglalaho sa mundong ito. At lahat ng ating mga pinagsikapan dito sa mundong ito, magiging baliwala yan. Trabaho mo, mawawala ka sa trabaho, papalitan ka. Mga negosyo mo, iba na mamamahala nun. Ang tanong nito, are you ready or not for the Lord's return, for judgment? Dito sa kasulatan, sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, di ba? Sinabi niya no, na kailangan lagi tayong manalangin dito sa lupa habang nasa buhay pa natin ito. Upang pagdating ng araw, makakatayo tayo ng matuwid sa harapan mismo ng ating Panginoong Hesukristo. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon. Kasi dito sa mundong ito, alam naman natin kung paano tumalikod ang bawat tao sa ating Panginoon. Lumayo ang bawat tao sa ating Panginoon for the sake of things on earth. Sa mga bagay sa mundong ito. Kaya nga sinasabi, di ba? Don't be fooled by Satan, by anything in this world. He can offer you anything, fame, glory, money, and wealth. But in the end, he will repay you badly. Torture, kakadinahan ka, tutorturin ka. May mga uod pa na lalamon sa iyo na hindi na mamatay habang sinusunog ka sa lake of fire. Kaya lagi nating tatandaan, handa ba tayong humarap sa ating Panginoon? Kasi ang bawat tao kasi ngayon para bang nagiging kontento na lang sa kanilang buhay na ganito, na akala nila pagkatapos nilang mamatay ay wala nang katapusan. Makapasok na agad sila sa kaharian ng langit. After death is judgment. Iyan ang sinasabi dito sa Hebrew. Pagkatapos ng kamatayan, judgment na yan. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon, lagi tayong manalangin dito sa lupa habang buhay pa tayo at huwag tayong mawawala ng pag-asa. Upang sa huling araw makakatayo tayo ng matatag sa harapan mismo ng ating Panginoong Hesukristo for judgment. Huwag tayong gumaya doon sa iba na buhay pa sila. Ngayon na buhay pa, nagkasayahan. Ginawa nila ang lahat ng kanilang gusto. Kasi nga pinapaniwala sila ng kanilang mga church leader o ibang mga tao. As long as wala kang ginagawang kasamaan, wala kang tinatapakan, gawin mo ang gusto mo. Gawin mo kung ano ang nakakaligaya sa iyo. Enjoy life. Yang mga advices na yan, maghahatid sa iyo yan sa impyerno. Believe me. Maniwala kayo sa akin. Yang mga advices na yan, hihilahin kayo niyan para yung kadina nagagapo sa inyo. Hihila sa inyo patungo sa apoy ng impyerno. Maniwala kayo sa akin. Yang klaseng mga advices na yan ang mga advices ni Satanas. Nagmula yan sa mga tao na hindi nakakaalam kung ano ang kalooban ng Panginoon, kung ano ang sinasabi ng kasulatan ng Biblia. Sinasabi yan ng mga tao. Pero kung intindihin mo at tuparin mo at basahin mo ng todo and spiritual ways ang Biblia, maintindihan mo na yung mga advices na yan demonic. Maniwala kayo. So lagi nating tatandaan na lahat tayo dito sa mundong ito mamamatay. Ang tanong nito, are you ready or not? No, are you ready? Huwag kang magpalinlang sa mga ino-offer ni Satanas dito sa mundong ito. Money. Dumami money. Kasikatan, sisikat ka sa social media, sisikat ka sa TV, magiging artista ka, magiging entertainers ka. Yun pala. Wealth. Yun pala, ginagamit ka pala ni Satanas to destroy anyone. Ikaw ang ginawang pain upang humatak din o manghatak din ng iba na pagaya mo rin lalakad patungo sa kaparusahan. Kaya pag-isip-isip ka dito sa mundong ito. Dito sa mundong ito, wala tayong ibang gagawin dito kundi paglingkuran ang Panginoon. Manalangin tayo lagi ayon dito sa kasulatan na sinasabi dito sa Biblia.
hanggang sa pagbalik ng ating Panginoong Kristo. Ang sabi ng ating Panginoon sa Revelation, hold fast what you have till I come. Panghawakan mo kung ano man ang meron ka hanggang sa aking pagbalik. And I will give you the crown of life. Yan ang pangako ng Panginoon dito natin mababasa sa Revelation. Pero kung dito sa mundong ito, panaysayahan ka, party-party, videoke, nagsasaya, and din ang kamatayan, surpresang darating sa isang tao, sa iyo, anong mangyayari sa iyo? Kung ang sinasabi ng ating Panginoon, hold fast what you have till I come, hold fast what you have. Ngayon, kung ano ngayon, hanapin sa Panginoon, what you have. Ano ang meron ka na ibibigay mo sa Panginoon o hinahanap ng Panginoon sa iyo? Wala. Ang meron sa iyo, kasalanan. Kasi nga dito sa kasulatan, sinabi dito sa Revelation, and I saw the dead, small and great, standing before the throne, standing before God, and hinhukman siya according sa kanyang mga nagawa dito sa mundong ito. So klaro, mamamatay tayo dito sa mundong ito na walang madala kahit anong bagay. Ang madadala mo lang yung mga gawa mo. Maraming mga tao niyan ngayon na gumagawa. And then sinabi yan doon, hinukman ng isang tao based sa kanyang mga nagawa dito sa mundong ito. Binuksan ang libro ng buhay at hinanap ang kanyang pangalan. At ang lahat ng mga tao na mga pangalan ay wala sa libro sa buhay, itatapon sa lake of fire. Yan ang sinasabi dito sa kasulatan. Ngayon, gusto mo bang magiging gaya sa ibang mga tao na nalilinlang ni Satanas, na gumawa ng mga bagay na ito, din surpresang dumating ang kamatayan, parang isang mata lang, and then pagising nila, ando na sila sa kaparusahan. Gusto mo ba, yung mga taong yan na bumabagsak sa kaparusahan, nagiging example yan na dapat hindi natin gayahin ang kanilang mga ginagawa, kundi i-rectify natin ang ating pagkakamali, kasi lahat tayo dito sa mundong ito mamamatay sa takdang oras at sa tamang panahon. Kaya lagi nating babantayan ang ating sarili, na kailangan manatili tayong mahigpit ang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo until sa kanyang pagbalik, kahit padaraan tayo sa pinaka maraming mga pagsubok. Kasi ang pananampalataya ng isang tao, sinusubukan yan. Hindi yan basta-basta, sumasampalataya ako, ligtas na ako. Hindi yan. Sa oras ng isang tao babalik sa Panginoon at mananampalataya sa Panginoon, ihanda niya ang kanyang sarili. Dahil ang mga pagsubok, si Satanas, babatuhin ka ng todo ni Satanas until gigive up ka. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo, manalangin kayo lagi at huwag kayong susuko. Don't give up. Pray without ceasing. Yan ang sabi ng ating Panginoon, kasi babatuhin ka ng todo ni Satanas hanggang sa susuko ka. Ngayon, piliin mo ang buhay mo, kasi lahat tayo dito sa mundong ito para tayong gamot. May expiration date. Lahat tayo parang mga pagkain, noodles, mga may expiration date. So hanggang dito na lang, maraming salamat and God bless everyone. Amen.